Okay, ito po yung update sa ating earth pond. Yan. So, ang plano po dito ay kasi gumuguho po yung lupa. So, dapat talaga may bakod. So, unang plano dito ay babatuhan, hollow blocks. Pero para makatipid tayo ay kawayan na lang po ang ipinalagay dito. Yan. Kasi gumuguho po siya eh. Yung lupa eh. Yan, malaki na yung nakain. So bumabagsak yung lupa, bumabalik lang yung lupa. So ito medyo mahirap gawin pero yan, nasa kalahati na yung paggagawa. So nilalagyan siya ng kawayan. Ano po? Yan. Tapos ang kagandahan sa kanya, hindi po naiiga yung tubig niya. So pwede naman pong mapatuyo, masipsip yung buong tubig na ito. Pero hindi naman po siya kagaya ng akin na earth pond na nabukal. So ito maganda, nag-i-stay yung tubig. Tapos kapag iniga mo, talagang pwedeng igahin din, talagang pwedeng tuyo din. Yan. Pwede mong lagyan ng mga apog, ng mga kung ano-ano para gumanda yung kondisyon ng lupa. Yan. So ito siguro nasa 100 yung kawayan na nilagay dyan. So ito siguro ay nasa 8 feet. Yan, yung taas po ng kawayan yan. Kasi nakalubog pa po yan eh. So ang paggagawa po dito, yan, ang una pong ginawa dito ay ito po. Itong mga bakod po muna na ito. Ito yung mga poste. Itong isang poste nito na nasa unahan. Pangalawa, pangatlo, tsaka yung pang-apat po dyan. Yun po muna yung itinayo. So pagkatayo, inilubog po, hinukayan, nilagyan po ng ito yung nakabalagbag na kawayan po dyan sa ibabaw at meron din po sa ilalim. So sa ilalim meron din po dyan. Tapos pagkalagay po ng dalawa po na yan na nakabalagbag, yan nilagay na po itong mga kawayan na nakatayo. Tapos nilagyan din po dito ng kawayan sa likod. Yan para magsilbing hindi po humapay o hindi po pumarne yung mga kawayan. So magpantay-pantay pa rin po siya. So para magpantay-pantay pa rin po yung kawayan. Yan, okay? Tapos ito po para hindi magiba o mabumagsak yung kawayan po na ito, lalagyan pa po ito sa gitna ng isang kawayan pa po papunta dun sa gilid. Yan. Para hindi bumagsak yung kawayan po na ito. So matibay po yung pagkakagawa po dito. Yan ang pwede nating ilagay dito. Tatestingin po natin yung 2,000 na piraso ng hito na ilalagay po natin dito. Yan. Kasi nagtesting po tayo dito. Tinignan po natin kung pwede na bang hulugan itong lupa po na ito. Ay nagtesting po tayo dito ng mga 12 piraso ng hito at mga maliliit po yun. Tapos nung pinatuyo po namin siya, makaraan ng isang buwan, ay naglakihan na po. Siguro mga 12 inches na po yung inilaki ng mga hito na nandito. So yun. Yan, pwede na po siyang hulugan ng hito po dito. Okay? So yan, siguro nasa isang linggo't kalahati na po itong ginagawa. Yan, medyo mahirap lang po kasi itong gawin. Kasi magpuputol ka pa ng kawayan, titistisin mo pa, tatanggalin mo pa yung mga tinik, puputulin yan bago ilulubog dyan. So dalawa lang po kasi yung gumagawa dito. Kaya medyo mahirap din pong gawin itong bakod po na ito. Yan, pero kapag natapos, ang ganda naman nung tingnan nung bakod ng palaisdaan na ito. Yan. Yan po siya oh. So lalim po ng tubig na ito ay halos nasa 1 meter o 1 meter and a half. Yan po, pwede pong lumalim po yung tubig ng ganyang kalalim. Yan. So yun po yung standard ng tubig po natin para sa mga hito natin. Huwag nyo naman po sobrang laliman na talagang halos pati kayo ay lulubog na rin
Halos nasa liig niya na. Wag naman pong ganun kalalim. So katamtaman lang po yung lalim. Ang standard po na lalim ng tubig para sa earth pond ay 1 metro at kalahati yung tubig. So kung 1 metro pwede rin po. Okay? So basta yung araw nasisinagan, umaabot po doon yung sinag hanggang doon sa ilalim nung tubig. So yun po yung standard na tubig po natin para sa earth pond. Maging sa concrete pond, ganun din po. 1 meter o 1.5 meter. Yan, wag lang po yung sobrang lalim. Ano po? Okay, so ito po yung update. At yan, matatapos na po siya. At patuloy na bibigyan ko kayo ng update. Ano po? So ito, po pwedeng lagyan din natin ng lupa. Yan. Hanggang dun lang po sa itataas ng tubig. Yan. Kasi kapag magtag-ulan, itong mga lupa na ito, babagsak din po yan. So kaya pinalalagyan na po siya ng bakod. Okay? Yan, kita nyo, nagbibitak-bitak na siya. So kapag lumambot po ito at nagtag-ulan, babagsak din po yan. So inaagapan na po natin bago maging magtag-ulan na po yung panahon po natin. Tapos yung mga butas na yan, lalagyan po yan ng lupa para hindi po sumiksik po doon yung mga isda. Ano po? Okay? So ito na po yung update. At yan, patuloy na abangan nyo po yung aking mga videos. Kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayong mag-message. Yan, may mga katanungan po dito kasi paano daw po iniiga o paano daw po nag-harvest dito sa pond na kagaya po na rin. Ang ginagamit po natin dito ay water pump. Yan. Submersible water pump. So yung ganong kalaki na pond, pwede po siyang maiga ng 1 oras at kalahati lang po sa pamamagitan nitong 1.5 horsepower po yata itong water pump po na ito. Submersible water pump na ito. Ayan. Nilulubog lang po siya dyan. Tapos may katabi lang po ditong saksakan para gumana po yung kuryente at ilulubog lang po siya dyan. At yan, higop na po yan yung tubig po dyan. So wala po itong drainage, wala po itong butas palabas doon. So water pump lang po yung ginagamit po dito para maiga po yung tubig. Okay? Yan, tapos after maigan tubig, saka po hahakutin, hahanguin, ilalagay sa sako yung mga isda at itataas. Ano po? Yan. So ganyan po yung style po natin dito sa pag-aalaga po ng hito dito sa earth pond po na nandito. Yan. So yun lamang po at ngayon po ay masyadong mainit. So sa paghahanda po sa El Nino, dapat po may mga water source po tayo talaga na mga pagkukunan kagaya po nito. Bato ng tubig ay papunta doon. At pwede rin po dito sa ating concrete pond. Yan. Concrete pond. Ito po yung ating concrete pond. Ito po yung ating earth pond. Yan. Yung tubig po niyan, kapag i-drain na po, doon po lumalabas. Yan. Yan po sa mga puno po na yan. Yan po ang nagdidilig sa mga puno para maging masigla po at maganda yung ating tubo ng mga puno po dito. Yan. Okay. So yun lamang po at muli maraming salamat po sa panonood. At kung may mga katanungan ay pwede po kayong mag-message, tumawag at magtanong. Yung aking contact number po ay nandito po sa number po natin na nandito po sa title po ng ating video po na ito. Yan. Kung may katanungan po kayo, ano po, kung gusto niyo pong order sa akin ng mga hito fingerlings, pwede rin po, tawag lang po kayo sa akin. Okay? Yan. Yan po yung ating kapaligiran dito. Napakaganda.